magbabago. The Most High God, the God of all grace, the God who is more than enough, Amen, the Almighty, the Eternal, Holy God, tayo po'y umawit at Calvary. Amen. Wow! Ating balikan muli ang pinakadakilang bahagi ng kasaysayan ng manunubos ay dumating. Everyone! Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burning soul found liberty at Calvary. Thank you, Lord, for the spiritual liberty. This word at last must seen I learned. Then I trembled at the Lord's word, till my guilty soul in glory turned to Calvary. Mercy there was free and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I'm dwelling on Him as my King. Now I rise to talk Him as my King of Calvary. There was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul from liberty at Calvary. Amen. One more song. He is able to deliver us. Amen. Wow, what a mighty God we serve. This is the grandest thing through the ages run. This the grandest thing for a mortal time. This the grandest thing that the world ever saw. Our God is able to deliver thee. He's able to deliver thee. He's able to deliver thee. Though I sin oppressed, come to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Tis the grandest thing in the earth torment. Tis the grandest thing for a mortal strain. Tis the grandest thing till the world is again. Our God is able to deliver thee. He's able to deliver thee. He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Is the grandest thing that the tidings brought to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He's able to deliver thee. He's able to deliver thee. Go by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Amen. Amen. Lahat po ba tayo nakaranas ng pagliligtas, ng pagsagip, pagtulong ng Diyos? Amen. Lahat tayo. Amen. Kaya yung inaawit natin, hindi lang magandang awitin, kundi patotoo ng ating buhay. Constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace that cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I have peace that has come here to
stay, constantly abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King. When this sweetly came to my heart, troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. At the last. These treasures I have, and a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take his glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Amen, amen. Salamat po. Nasasabi natin hindi lang si Jesus tagapagligtas ng sanlibutan, Amen. siya'y aking tagapagligtas. Amen? Salamat sa Panginoon. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Hilingin natin. Brother Francis, will you come? Open us in a word of prayer. Amen. Tayo po ay natutuwa. Bagamat maulan ng panahon, salamat hindi tayo binabaha dito. Amen. Brother Francis, please. Okay, tayo po manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa iyo sapagkat sa kabila ng masungit na Panginoon, kami po ay dinala mo, Panginoon, sa iyong piling, Panginoon. Opo, Kaya Diyos, maraming salamat po sapagkat ang biyaya mo, Panginoon, ay tunay po na sumasagana po sa aming buhay. Opo. Katunayan, Panginoon, sa iyong biyaya, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, kami po ay naligtas. Kaya Diyos, maraming salamat po sa iyo. Yes. Sapagat ang biyayang ito, Panginoon, ay higit sa aming lahat ng kasalanan. Opo, opo. Kaya Diyos, maraming salamat po sa iyo. Ang biyaya mo, Panginoon, ay gumigising sa amin sa bawat umaga. Thank you, Lord. At kami binibigyan ng hinga na patuloy. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa iyo. Ang lahat-lahat, Panginoon, ay utang namin sa iyo. Opo. Sapagkat ito nga po ay biyaya na galing sa iyo. Yes. Po. Kaya, O Diyos, sa iyo po kami patuloy na umaasa, Panginoon, na ikaw na po ang patuloy po na mag-iingat at patuloy po na magbibigay sa amin ng karunungan Yes, at unawa na lalo ka po naming purihin, pasalamatan po sa aming buhay, Panginoon. Amen. Kaya Diyos, kami rin po naman ay humihingi ng kapatawaran sa amin lahat ng kasalanang nagagawa sa iyo, Amen. sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Kaya Diyos, maraming salamat po sa iyo. Samahan mo po kami sa hapong ito, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Amen. At kami nga po lahat, Panginoon, ay gawin mong bukas na sisidlan, Panginoon, Amen. upang lagyan ng iyong salita. Opo. Kaya, O Diyos, sa iyo po kami patuloy na umaasa na ang unawa po ng iyong salita, Panginoon, ay lalo mong bibigay sa amin
at ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ay bibigay mo po sa mga ngaral po ngayong gabi, Panginoon. Amen. O Diyos, maraming salamat po sa iyo. At sa iyo namin binabalik ang papurit pasalamat, tangi lang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Tawagin natin yung ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Napakapalad natin, ano? Every time na tayo magkakatipon, malaya tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Minsan lamang parang very common, ano? Parang hindi na ganun kahalaga sa marami. At minsan ganun din yung pakiramdam natin. No? Pero pag ibinabalik natin ang isipan natin na itong Bible, bago makarating sa atin, marami nagbuhos ng buhay nito. At ngayon, marami pa rin na nagbubuhos ng buhay para lang makapagbasa at makapakinig. Kaya napakapalad natin na malaya nakakapagbasa at nakakapakinig at nakakapamuhay ayon sa salita ng Diyos. Narito po ang ating mga kapatid. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Babasahin po natin ang Book of Psalms chapter 52 verse 1 to 9 at chapter 53 verse 1 to 6. Basahin po natin ang salitan. Sabay-sabay po tayo sa huling talata. Bakit ka naghahambog sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kagandahang loob ng Diyos ay palagi. Ang dila mo'y kumakatha ng totoong masama, gaya ng matalas na pangahit na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit kaysa kabutihan, at ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katuwiran. Iniibig mo ang lahat na salita, o ikaw na magdarayang dila. Ilulugmok ka ring gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda, at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. Makikita naman ng matuwid at matatakot at tatawa sa kanya na magsasabi, Narito, ito ang tao na hindi ginawang kanyang katibayan ng Diyos, kundi tumiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Ngunit tungkol sa akin ay gaya ako ng sariwang punong kahoy ng alib sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailanman. Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat iyong ginawa, at ako'y maghihintay sa iyong pangalan sapagkat mabuti sa harapan ng iyong mga banal. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangamahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. Tinunghan ng Diyos sa mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod, sila ay magkakasamang naging mamahalay, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Wala bang kaalaman ang mga manggagawa ng kasamaan na siyang kumakain ng aking bayan na tila kumakain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Diyos? Do'y nangapa sa malaking katakutan sila na hindi kinaroroonan ng takot, sapagkat pinangalat ng Diyos ang mga buto niya na umahantong laban sa iyo. Iyong inilagay sila sa kahihiyan, sapagkat inanakwil sila ng Diyos. Sabay-sabay po tayong lahat. O kung ang kaligtasan ng Israel ay lumabas sa Sion, pagkaibabalik ng Diyos ang nangabihag ng kanyang bayan, magagalak nga ang Jacob at matutuwa ang Israel. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, at lahat po tayo ay maaari na pong makaupo.
Lavish grace was poured out at Calvary, securing me for our home above. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, but my heart believe, you are always only good. Though my eyes can't see, but my heart believe, you are always only good. You are good. Amen. Wow. Praise the Lord. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang nagbabago yung ating pag-iisip, yung ating pagtingin. Okay, tayo po ay August 5 na, mga kapatid. August 5, August 30, ating church anniversary. Meron tayong, of course, naglo-Lord Supper tayo bago tayo mag-anniversary. So, kailan nakaset ang ating Lord Supper? 23 ng umaga, meron tayong panauhin, may mga galing, naalala nyo si Pastor Andrew Opilas, dating preacher lamang, ngayon ay pastor na. At siya ay, may kasama siya at gusto niyang ma-involve, makadalaw sa atin. So he will preach in the morning ng August 23. Pakisama niyo sa prayer. So yan ang ating mga ina-expect. Plus of course, yung ating Lord's Supper. Kaya lahat ng mga miyembro, kung kayo nakikinig online, paki-mark that sa inyong calendar. And then, sa August 20, meron pong PWD Ministry half-day evangelism, 1 to 5 p.m. Dito po sa atin gagawin yan, PWD. Half-day evangelism. Yung mga, ano po ito, mga nagmamasahe, mga bulag. So, tumuwang tayo para magamit nila yung ating lugar at lalo makapakinig ito pong mga taong ito. And then, meron din pong sa book distribution ng August 10 to 14. Ito naman ay, kung natatandaan nyo si Pastor Cesar Torregosa, anak ni Brother Torregosa, sila ay merong program na mamimigay ng parang tracts distribution ba, kaya lang parang booklet, medyo malaki sa tracts, tsaka comics type, pero evangelistic yon, evangelism. Tutuwang tayo, especially yung mga estudyante, so iset nyo na yung sarili ninyo na makatuwang dito sa ating date na ito, August 10 to 14. So tingnan natin kung meron tayong 2 days na pwede tayong mag-join sa kanila para makadistribute ng mga tracts. Pero bago yan, meron po silang training ng book distribution, paano ito gagawin, sa Sabado. That is August 8. Ang alam ko ito ay 3 to 8 p.m. Kaya yung available na sa training para alam kung paano. Pero sabi ko, kung hindi kami makakaten dahil meron kami nitong medical dental at saka meron ng puno ng schedule, ay mag-video na lang para i-video yung mangyayaring training para mapanood natin. Gano'n na ng ating mga kapatid at ng mga estudyante. So that is August 8. Sabado. Kaya gano'n. Okay, so salamat sa Panginoon at tayo po ay inabot ng kabutihan ng Diyos. This coming Sunday, ano nga ba tayo? 9. So, Sunday, 9, ang atin pong naritong missionary sa umaga ay si Missionary Braham Arizabal.
from Norway. Kung hindi magkakaroon ng pagbabago, siyang makakasama natin. But we keep on praying sa mga missionaries, ng mga local and foreign, to the foreign field, missionaries sa ibang bansa, pag-pray natin. Okay? So tayo po ay salamat at meron tayong nagagawang paglilingkod at hindi tayo yung pinaglilingkuran. Kasi kadalasan yung mga may sakit yan, pinaglilingkuran yan eh. Bubuhatin mo, itutulak mo, aabutan mo ng tubig, bibihisan mo, pakakainin mo. Usually, yun yung mga mahihina, pinaglilingkuran. Pero yung mga malalakas, sila yung naglilingkod. Kaya sabi ng Bible, mas siya na parito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Hindi siya yung nakaupo lang na kailangan niya ng tulong, kundi siya yung may lakas para tumulong. Okay? Pero sa kabila ng lahat ng yan, of course, alam nyo, ang paglilingkod at pamumuhay dito sa lupa, hindi laging madali. Kaya ito po ang ating babasahin. 2 Corinthians chapter 4. Let's go to 2 Corinthians chapter 4 and verse 18. 2 Corinthians 4, 18. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong basahin. Verse 18, 2 Corinthians 4:18, lalo itong napakahalaga, mga kapatid, napakahalaga ng katotohanan ito dahil ito ang totoong buhay Kristiyano. Pag naiba ito, ibig sabihin hindi na buhay Kristiyano. Ito talaga ang buhay Kristiyano. Basahin nating lahat. Ready? Begin. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, ang atin pong tinitignan ay yung mga hindi nakikita. Hindi tayo nakatingin o nakatiwala sa nakikita. Yan ang ibig sabihin. Ang ating tiwala ay sa Diyos na hindi nakikita, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang layunin na hindi nakikita ng mata. Tayo po'y mananalangin, dapat tayo, ang pamagat po nito, tumingin lampas sa mga hadlang. Tumingin or tignan natin, tumingin tayo lampas sa mga hadlang. Let us look beyond the obstacles. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat ang buhay dito sa lupa ay puno ng magkasalungat na puwersa. Ang puwersa ng kabutihan at ang puwersa ng kasamaan. Ang puwersa ng langit at ang puwersa ng kadiliman. Ang kabanalan at ang kasamaan. Kaya't kung gagawin namin ang tama, merong nakasalungat na puwersa na nagsisilbing hadlang. Ngunit kung kami nakatingin sa puwersa ng langit, we can look beyond the hurdles, beyond the obstacles, beyond the walls, beyond the hindrances, beyond the hardships, beyond the sufferings in this world. Kaya maraming salamat po, iyong i-focus ang aming tingin, hindi sa mga bagay na aming kinasanayan, na mga nakikita, upang ang aming tiwala ay hindi sa mga pangsamantala, kundi sa pangwalang hanggan. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Samantalang kami ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Now, kailan ito sinabi ni Apostle Paul? Paano niya ito sinabi? Sino ang kanyang kausap? At bakit niya ito binanggit? Sapagkat ang mga naunang talata, kung makikita niyo po magmula verse 8, sinasabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Naalala niyo po yung distress? Distress is a negative effect of pressures in life.
Wala pong humaharap sa buhay na walang pressure. Lahat tayo humaharap sa pressure. At kapag ang epekto ng pressure ay negative, ang tawag dyan ay distress. Of course, nagkakaroon po ito ng negative effect kapag hindi ka nakatingin sa dapat mong tignan. Nadi-distress ka, nagkakaroon ka ng distress. Nai-stress ka ng epekto, ikaw ay nadi-distress. A negative effect. So, yung tinatawag nating stress, it's a big pressure na dumadating sa buhay na nahihirapan ka, nai-stress ka kapag ang negative effect sa iyo ng stress, pag ang epekto ng stress ay negative, distress ang tawag. Okay? So pagka naman merong stressful experience na dumadating sa ating buhay, pero ang epekto sa iyo ay positive, anong tawag natin doon? Ang tawag natin doon ay eustress. 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 E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress. EU. Hindi distress. Ang negative effect, distress ng pressure o ng stress. Ang negative effect ng stress, distress. Ang positive effect ng stress ay eustress. Now, paano nagkakaroon ng negative at positive effect? Well, one of those things is paano mo tinitignan ang nangyayari. At saan ka nakatingin? Ngayon, meron talagang nakaka-stress, yung tinatawag nating mistress. Nagkaroon tayo ng kabit. Ayan, mistress. Nakaka-stress yan. So, kahit na anong gawin mo dyan, negative ang epekto niyan. Kasi kasalanan yan eh. Basta kasalanan, negative ang nature ng effect niyan. Pero kapag patungkol sa pananampalataya, tinignan mo sa pananampalataya, ibig sabihin ng tinignan sa pananampalataya, tinignan mo ang sitwasyon at ang pangyayari at ginawa mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, kahit stressful, hindi ka na di-distress, nagkakaroon ka ng eustress. It will work for you. Pero pagka stress, it will work against you. Kaya nasisira ang health, nasisira tulog, nasisira ang kapayapaan, nagugulumihanan tayo. Bakit? Na-stress tayo. Bakit? We look according to what we see with our eyes. Ito yung tinatawag nating walking by sight. So tumingin tayo sa nakikita lang ng mata and that's all we can see. Ano yung nakita ng mata? Kaya may mga dating ginagamit tayo na hindi na natin ginagamit ngayon. Halimbawa, telegrama. Hindi na po tayo gumagamit ng telegrama. Bagamat yun ang komunikasyon ng una pagkamalayo, gagamit ka ng telegrama, pero ngayon hindi na. Text away na lang. Messenger. WhatsApp. Ano pa? Facebook. At madami pang iba. So hindi na tayo gumagamit ngayon ng telegrama. Film camera. Dati, rolyo lang ang film. 16, 36, 72. Yun yata yung pinakamataas nun eh. Ingat na ingat ka, baka pag na-expose, lahat ng tinake mong picture, nawawala, nabubura. Nangyayari sa atin yan. Kaya bilang na bilang ang ating pagtitake ng picture, piling-pili, sapagkat madaling maubos ang film. At minsan naiipon lang yung film sa bahay dahil wala ka namang pampa-develop. Ang mahal ng pampa-develop. Hanggang malipasan na. So dati natin ginagamit ay film camera pero ngayon digital na. Ngayon, nung una, naalala nyo, gumagamit tayo ng mga cassette tapes. Nagre-record tayo, nakikinig tayo ng mga kanta, meron tayong mga cassette tapes at pine-play natin. Pero ngayon, wala na, hindi na yon, hindi na cassette tapes na ilang kanta lang ang pwedeng ilagay. Meron na tayong mga tinatawag na mga, ano yan? Storage. O ngayon, pag inilagay mo sa, sa cellphone mo, 2 terabytes. Pambihira, 2 terabytes. Ang katutak na kanta, 100,000 ang pwede ilagay mo doon na kanta. 2 terabytes. Kakapraso lang na gano'n, no? Pag isinalpak mo, pati mga video, pwedeng naroon. Pati mga sermon, nandun.
2 terabytes. O yung iba, 5 terabytes, 10 terabytes. Nako, talagang information ay hindi na natin ginagamit ang cassette para mag-record. Ito na ang mga cellphone natin. Andito na ang video, andito na ang camera, andito na ang calculator, andito na ang iyong library. Nako, napakaraming pwedeng paggamitan ng cellphone. Hindi na tayo nagamit ng mga cassette tapes. Dati nagamit tayo ng mga mapa. Pagka kayo magbabiyahe, may dala-dala kayong mapa at binabasa nyo yung ng kalsada, yun ang parang navigator, doon kayo natingin sa mapa na papel. Ngayon, hindi na po mapang papel, hindi na tayo nagamit ng mapa. Pag tayo nagbabiyahe, meron na tayong GPS. Meron na tayong mga Google Maps. Meron na tayong, ano pa yung isa? Waze. Na minsan kung saan ka pinasusuot. Talagang minsan masusuya ka. Sinunod namin pupunta kami na kung saan dyan sa north. Nako, pambihira. Aba, idinaan kami sa kabukiran. Gabi. Nako, talaga naman. Dati, pagka ako nagbabasa, napunta pa ako sa Aklat Bayan, na yung City Library. So, pupunta ako sa City Library, doon ako magbabasa ng dyaryo, dahil hindi ako nabili ng dyaryo, kaysa bumili ako, doon ako sa library. Maghahanap ako ng mga illustration, doon ako naghahanap sa Aklatang Bayan, naghahanap ako ng mga aklat. Pina-improve ko yung aking Tagalog, nag-aaral ako ng malalalim na Tagalog, nagbabasa ako ng mga aklat na sinauna ng mga Tagalog at nagbabasa ako ng mga Tagalog na aklat. Pinayayaman ko ang aking sarili na libre. Kaya napunta pa ako ng Aklatang Bayan, pero ngayon, meron na tayong digital sa Ilocano. Digital library. At hindi lamang isa, hindi lamang Philippines, worldwide. Mga library ng mga Bible school, library ng kung ano-ano, makikita natin history, lahat, napakaraming information. Hindi mo na kaya nahalukayin ito. Sangkatutak na information. So yung mga kinasanayan natin nung una, ngayon hindi na. Amen? Tama ba? Kinasanayan natin nung una. Ngayon, kaya ko po ito binabanggit para i-connecta sa sino tayo nung una bago tayo maligtas. Bago tayo maligtas, itong ating gawi, itong ating ugali, itong aking kinasanayan, pagka tayo ay may kailangan, pagka tayo ay may pupuntahan, pagka tayo ay may pinaplano, pagka tayo ay malungkot, pagka tayo masama loob, pagka tayo galit, ito tayo nung una. Yung tayo ay naglalayas, ewan ko, ugali pa yan nung una, nung bata ako, gano'n, naglalayas ako, pagka ako pinagagalitan, ako'y naglalayas. Pero, of course, hindi na ngayon. Si Sister Donna na nalayas. Hindi naman. Okay, so salamat. Wala na po yung gano'n, yung maglalayas ako. Hindi ako kakain. Hindi ako magsasalita. Hindi ako maliligo. Lahat hindi. So yun yung mga, nung una. Ngayon, hindi na po tayo gano'n. Yung tinatawag nating dating pagkatao. Nang tayo maligtas, tayo ay mga bagong nilalang na. Kaya dapat supposed to be obsolete na yung ating lumang pagkatao. Actually, obsolete na siya. Hindi na talaga siya ang authorized. Hindi na talaga siya ang talagang accepted or acceptable SOP, Standard Operating Procedure natin sa buhay. Hindi na yung laman, hindi na yung dating gawi. Naroon na tayo sa, sabi nga ni Apostle Paul, sabi niya rito, we are troubled on every side, verse 8, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Hindi kami nawawalan ng pag-asa. Persecuted, but not forsaken. Hindi kami iniiwan. Cast down. Binalibag na kami, pero hindi kami nawawasak. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in us. Lagi kami pinagbabantaang papatayin, inuusig para patayin, pero lalong nahahayag ang buhay ni Kristo sa pamamagitan namin. Yun ang napakaganda. Sabi ni Apostle Paul, paano niyang nagawa itong mga ito? Pag binasa niyong isa-isa, pag binasa niyong isa-isa yung kanyang mga hirap, yung kanyang mga pinagdaanan, sabi niya, the very secret is,
We look not at the things which are seen. Hindi kami tumitingin sa ano yung ginawa ng tao sa amin, paano kami tinrato, Yan ang sinasabi niya eh. Ano yung nakabigatan namin? Ano yung naranasan namin pag-iisa? Gaano kasakit yung ginawa sa amin? Gaano kabigat yung pinapasan natin? Gaano kami kalapit sa kamatayan? Sabi niya, lahat ng ito, nalampasan natin dahil nakatingin tayo hindi sa mga nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. For the things which are seen are temporal. So, persecution at kung ano-anong mga nararanasan, these are just all temporal, pansamantala lang. Yung pag-aaral, pansamantala lang yan. Yung pag-aaral, pansamantala lang yan. Yung inaaral natin ngayon, pansamantala. So, may mga bagay na pangwalang hanggan. Pero may mga bagay na pansamantala. Hindi na tayo mag-aaral ng math, ng science, at ng kung ano-anong mga subjects pagdating natin sa langit. Wala na tayong exam, wala na tayong mga kung ano-anong gagawin natin, struggle tayo. Pero sabi ng Apostle Paul, sa lahat ng dinaanan ito, ito ang aming prinsipyo sa buhay. Yung tumingin ka, dahil lahat ng ito hadlang ito eh. Pero tumingin ka beyond the obstacles. Lampas sa mga hadlang. Kaya ngayong tayo ay bagong nilalang na kay Kristo, dinadala tayo ni Kristo sa isang kasanayan na ipamuhay ninyo yung hindi nyo kinasanayan ng una na mabuhay sa pananampalataya at huwag kayong mabuhay sa nakikita ng mata. Huwag kayong mabuhay sa mga earthly things, kundi mabuhay kayo sa mga heavenly things. Sinasanay niya tayong mabuhay ng higit na mainam at higit na mabuti, ang mabuhay ayon sa kanyang salita. Yun ang ibig ng Diyos. Kung tayo mabubuhay ayon sa salita ng Diyos, anuman yung ating temperament, personality, di ba? Merong mga temperament, di ba? Yung tinatawag nating mga sanguine, ano pa yan? Phlegmatic, ano pa yan? Choleric, melancholic, Pagka si Kristo na, ang ipinamuhay natin, yung dating tayo, yun ay napagtatagumpayan, nasa-set aside siya. Hindi na siya nagiging primary identification ng ating conduct. Why? Because Christ is now reigning in our hearts. Siya na yung ating Lord. Kinoconsider natin lagi kung ano yung kahit na yung naghuhumiyaw na sarili natin, naghuhumiyaw na ating personality. Kaya mahalagang masaksihan, maranasan sa ating tahanan yung bagong tayo. Na yung inaawit natin, you have a new daddy. May kanta yun eh. When I went back to the place where I have been before. But because of Christ, sabi niya, you have a new daddy. Kaya ito yung sa pananampalataya. Now, isang example po natin. So, ibig sabihin po, hindi ibig sabihin ng tumingin tayo sa pananampalataya, wala tayong problema. Hindi yung tumingin ka sa beyond obstacles, hindi po natin ikinakaila na tayo ay nagkakaproblema. Kundi ito ay paniniwala na ang Diyos ay higit na dakila, higit na makapangyarihan, higit na may magagawa kaysa sa ating mga problema. At dahil ang Diyos ay may higit na magagawa, hindi tayo nadidistress, tayo ay nayustress. Positive. Tumitibay ka, natututo ka. Lumalawak ang ating pangunawa, nakakapulot ka ng wisdom, ng learning. At lalong nahahayag kung ano yung ating inilago. Lalong lumalabas yung Christ-likeness sa atin. One example is Abraham. Genesis 15, 1-6.
Alam niyo naman po istoryang ito. Kahit hindi natin buklatin ng Bible, matanda na si Abraham at baog si Sarah. Ngunit, naniwala pa rin si Abraham sa pangako ng Diyos. So kung titignan sa matang tao, sa gawi ng kalikasan, si Sarah, bukod sa baog, bukod sa matanda na, hindi talaga siya pwedeng manganak. Baog na, matanda pa, nilipasan na ng gawi ng mga kababaihan, imposible na siyang manganak. Naalala ko nang si Daniel at saka si Dina ay hindi pa nagkakanak. First year, second year, hindi pa rin nagkakanak. Medyo, ano ba ako nito? Mai-stress o mayu-stress? Anong maging epekto sa akin bilang ama? Pagka nakikita ko ang aking anak, ay naku, parang hindi pa yata magkakaanak ay ako'y naaawa. So ako'y nananalangin, at ako'y nananalangin na may pagluha. Iniiyakan ko talaga. Sabi ko, Lord, talagang bigyan mo po sila ng anak. Talagang, I truly prayed. Of course, hindi lang ako marahil lang nanalangin, sila man ay nananalangin din. But sinasabi ko lang, sinishare ko sa inyong karanasan ng pagka kayo'y magulang na at ang inyong anak ay nag-asawa at hindi magkakaanak, parang feel nyo yung saya ng may anak. At gusto nyo rin maging masaya yung inyong mga anak. Kaya I truly prayed. At tayong mga magulang, nananalangin tayo na may pagluha para sa ating mga anak. Para sila mapabuti. At maaring hindi nila alam. But I prayed, kagaya ng kay Ate Odette. Hindi pa nakakapag-asawa, 40 na, ibang taon na ba si ate noon, hindi pa nag-aasawa. Niligawan ng Nigerian. Ako'y umiiyak din, Lord. Talagang pag-asawahin mo na po itong aking kapatid. Buti naman at nakapag-asawa. Ayun. Buti naman at binigyan ng Panginoon si Daniel at si Dina ng nakadalawa pa. Amen. So, instead na ikaw ay ma-stress, naging positive, lalo kang naging malapit sa Panginoon kasi sa Panginoon kalalapit. That is eustress, positive effect. Kaya may mga time, alam niyo po mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng mga aktual na pangyayari sa buhay, hindi para ka lamang ma-stress. Kasi yung stress, nararanasan ng lahat ng tao yan. Pero anong epekto, negative o positive, it's up to you. How are you going to handle the stress? Kung i-handle mo positively, eustress ang mangyayari. Pag negatively ang ating pagtingin, nakatingin lang tayo dun sa nangyari, hindi natin nakita ang kamay ng Diyos, ang lesson, ang purpose, yung mga bagay na hindi nakikita, naapektuhan tayo nung nakikita, na-stress tayo, negative ang effect, kasi nakatingin tayo sa nakikita. Lahat tayo, kaming mga pastor, ganun din. Kapag katinignan namin ang offering at ang baba at ang expenses ay ang laki-laki, ano ba ako nito? May stress ba ako nito? O ako'y may stress? Kaya every time pagka nakikita ko yung mga ganyang sitwasyon, lalo nung nag-o-office pa ako dun sa kabila, lagi kong sinasabi kay Ellie, tinatawag ko yung ating mga accountants. Halika kayo, mananalangin tayo. Madalas kaming nananalangin. Yan, may kukwento sa inyo na ni Brother Ellie. Madalas kaming nananalangin, kahit sa loob ng sasakyan, kahit sa loob ng opisina, kahit kung sa kami naroon, we pray. We pray. So ang epekto ay positive. Kaya dapat po, kapag tayo nakakita ng mga bagay na parang hadlang, sa tingin natin talagang hadlang, matanda na, baog, lipas na yung kaugalian ng mga kababaihan. Pero sabi ng Bible dito, sila Abraham, si Sarah, nanangan at nanampalataya by faith. Instead na sila itaboy sa kalungkutan, pinili nilang manalig sa sinabi ng Diyos na bibigyan sila ng anak. Kaya ang pananampalataya ay tumitingin sa pangako ng Diyos, hindi lamang sa nakikitang kalagayan ng tao. Hindi lamang sa kalagayan nakita natin. Ganon din tayo, kahit po dito sa atin.
Ano po, ito ang ating totoong buhay. Alam niyo po mga kapatid, para hindi tayo na-stress, di ba? May mga na-offend sa giving, kung naalala niyo. Ha? Makakapakinig kayo ng mga offended. Kaya ako umalis, ang daming giving. Kaya ako umalis, pera na naman ang pinag-usapan. Kaya ako umalis dahil, maghihirap kami dyan. Kaya ako umalis. Nakatingin dun sa nakikita ng mata. Hindi naman natin to ginagawa na hindi tayo sang-ayon sa Bible. Kaya natin to ginagawa, ang Diyos ang nagpapagawa. So kapag sinunod natin yung salita ng Diyos, ang Diyos naman may pangako. Sabi niya, unahin ninyo ako at ang lahat ng yan, idadagdag ko sa inyo. Yung mga hinihingi ninyo, idadagdag ko sa inyo yan. Subukin ninyo ako at makikita nyo kung paano ang Diyos katapat. Pero kapag ang nakita lang kaagad ng tao, yung bubuhatin, di ba? Hindi nakita ng tao ano ang purpose ng Diyos at ano ang kayang gawin ng Diyos at ano ang layunin ng Diyos. Pag hindi ng tao nakita yon, mai-stress, madidistress. Pero kapag nakatingin tayo sa Diyos, sa mga bagay na Kanyang ipinangako, sa Kanyang katapatang nagdaan, at sa Kanyang nature bilang tapat na Diyos at matalinong Diyos, hindi tayo mai-stress, tayo ay mai-eustress. Eustress. Kaya ang pagkaantala, minsan, ng mga bagay-bagay sa ating buhay ay bahagi ng pagsubok, bahagi ng paghubog, bahagi ng paglago, bahagi ng pagkatuto, bahagi ng pagtuturo, bahagi ng paglaya, bahagi ng pagkadiskubre kung paano ang Diyos gumagawa, na ang Diyos ay tapat at ipapahayag niya kung gaano siya katapat. Hindi mo naman makita kaagad yon kung hindi ka niya bibigyan ng panahon ng pagsubok, para mapatunayan mo siya na pag siya'y nangako, totoo ang pangako ng Diyos. Kaya may mga hindi kaagad ng Diyos binibigay sa atin, kagaya ni Abraham at ni Sarah. Sabi, bibigyan ko kayo ng anak. 25 years after, tsaka binigyan. Na-stress na. Na-stress na si Abraham at si Sarah. So, naging negative sila. Ayun, ang malaking pagkakasala. Hagar, halika, dito ka kay Abraham, aanakan kanya. Ayun, naging anak ang mga Arab countries. Ngayon, ang kalabang-kalaban ay mga Muslim ng Kristiyano. Talagang kasalungat na kasalungat. Hindi mo naman inaaway yung mga Muslim. Mahal naman natin yung mga Muslim. Pero merong mga bahagi nila na nasa mga jihadis na tinatawag na sila ay ayaw ng mga Kristiyano. Malibang ma-convert tayo ng mga Muslim at maging Muslim tayo. Minsan pinakikita yung mga bansa, yung mga Muslim countries, ipinakikita ano ang kalagayan ng Kristiyano sa kanilang bansa. Sila'y pinag-uusig, pinagpapapatay sa Muslim countries. Pag tinignan mo naman yung mga Muslim sa mga Christian countries, sila'y umuunlad, sila'y inaalagaan, sila'y minamahal, nagiging leader sa bansa. Magkaiba ng trato ng kapwa dahil ng magkaibang paniniwala. Kaya ang ating panalangin talagang makilala ng tao, Muslim man o hindi, makilala nating lahat ang tunay at buhay na Diyos. Dahil kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ay iba ang kanyang gagawin. Kaya tayo po tumitingin, kaya huwag nating sukatin ang pangako ng Diyos ayon sa ating kakayahan. Sukatin natin ang ating mga problema ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Naalala niyo si Abraham, sabi ni Abraham, paano ko namang malalaman, Panginoon, na yung pangako mo, na bibigyan mo ko ng maraming anak, totoo. Di ba naging tanong yun ni Abraham? Saan sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, alika, lumabas ka. Tingnan niyo itong Genesis 15, verse 5. Tingnan ito. Genesis chapter 15 and verse 5. Okay? Genesis 15:5. Nakalagay dyan. Yan, Okay? And he, that's God, brought him, Abraham, brought him forth abroad. Inilabas. And said, look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be.
Pinalabas siya ng tolda. Sabi niya, Abraham, lumabas ka ng tolda mo. Tumingala ka. Tingnan mo ang langit. Nakikita ba yung mga bituin? Kaya mo bang bilangin? Kung kaya mong bilangin, ganyan karami ang iyong magiging binhi. Alam niyo po minsan, pag tayo nasa loob ng ating tolda, nahaharangan ng ating mga mata ng mga paligid natin. Minsan kinakailangan tayong ilabas ng tolda ng natural na buhay, tolda ng kalikasan ng pagkatao. Lumabas tayo sa ating tolda at tumingala tayo sa langit at tignan natin ang mga ginawa ng Diyos. Minsan yun ang hadlang. Kinakailangan tayong lumabas sa ating lumang likas. Kinakailangan lumabas tayo sa ating maling kinasanayan. Kinakailangan lumabas tayo sa ating maling sistema. Paano nyo malalaman kung mali ang sistema na ating kinasanayan? Kapag ang epekto ng ating sistema, kapag ang epekto ng ating salita, kapag ang epekto ng ating gawa, kapag ang epekto ng ating plano ay lalabag sa salita ng Diyos at makakaperwisyo ng ating kapwa, madalas po ito ay hindi tama. Kinakailangan tayong lumabas doon sa matagal nating kinasanayan. Para mabago yung epekto natin sa ating paligid, kinakailangan lumabas tayo at huwag nating balikan yung tinatawag ng Bible na kanina example natin na obsolete. Huwag na tayong bumalik sa telegram. Huwag na tayong bumalik sa film camera. Ha? Huwag na tayong bumalik dun sa mga na-improve na. Bago na. Kristiyano na tayo, hindi na tayo yung dating tayo. Pero dahil nga kinasanayan natin, ang tendency natin, tawag natin dyan, merong natural instinct sa atin na balikan natin ang Egypt. Di ba gano'n ang Israel? Naiisip nila, bumalik na lang tayo sa Egypt. Balikan natin, nandun, meron dong sibuyas, meron dong bawang, meron ding karne, meron dong tinapay. Balikan natin yung Egypt. Although meron silang ganun, pero alipin kayo dun eh. Wala kayong pag-unlad doon. Wala kayong katotohanan, nasa dilim kayo, alipin kayo. Pero palibhasa, nabubuhay sila sa pananampalataya na wala ang Diyos daladalang bawang, tinapay at karne. Pero pag kailangan nila, kaya silang bigyan ng Diyos. Kaya lamang sinasanay sila ng Panginoon lumakad sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kaya sa loob ng tolda, puro limitasyon ang nakita ni Abraham. Ngunit nang ilabas siya ng Diyos, nakita niya mga bituin. Kaya minsan kinakailangan tayong tumingin pa itaas. Ha? Tingin lang tayo sa Panginoon. Kung titingin ka sa ating paligid, you will be distressed. Pag tumingin ka sa iyong sarili, you will be distressed. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, you will be eustressed. Ha? Positive. Lalo kang nagiging masayahin, lalo kang maging pasalamat, lalo kang nagiging blessing sa iyong kasambahay, lalo kang nagiging masipag, ha? Lalo kang nagiging masigla, lalo kang nagiging masigasig, lalo kang nagiging mapagpatuloy. Kaya tayo ang nagiging, anong tawag yun doon? Yung ikaw ang nagsisilbing lahat ng direksyon ay pumupunta sa direksyon mo. Catalyst. So ang catalyst, siya ang bumabago ng direksyon ng lahat. Siya ang bumabago ng level ng lahat. Bakit? Ikaw ay ganun ang impluensya. Ang impluensya natin sa ating kanya-kanyang bahay, nataas. Imbis na pupunta sila sa mali, napupunta sa tama dahil ikaw ang bumabago. You are the game changer for Christ. Lalo kayong napapalapit sa Panginoon, lalo nagiging maganda ang samahan ng mag-asawa, lalo kayong nagkakaunawaan, lalo kayong nagtutulungan. Pagka ganun ang epekto, ibig sabihin lumalakad tayo hindi na ayon sa ating lumang likas na kumukulong sa atin, kundi lumalakad tayo sa mga bagay na hindi nakikita. At yan ay ang salita ng Diyos na tunay at buhay.
Yung pananampalataya na tinatawag. Si Moises, naalala natin ng Exodus 14. The Lord shall fight for you. Ang Panginoon na makikipaglaban sa inyo. Stand and watch the salvation. Tingnan natin yan. Exodus 14:10-16. Para makita natin yung pinag-uusapan natin. 13, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord which he will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Wow. Ayan ang dagat na pula. Ikaw ang commander nila. Sabi ng Panginoon sa iyo, sabihin mo sa kanila, go forward lang kayo. Dire-diretso lang. Lord, may dagat na pula. Bundok sa kaliwa, bundok sa kanan, higante, Egyptian sa likod, dagat na pula. Sabi ng Panginoon, go forward! Naroon ang lupang pangako sa kabila. Imagine niyo yan. Paano tayong dadaan dyan? Pero alam niyo po, sinabi ni Moses sa mga tao, watch and see the salvation of the Lord. Hindi siya nakakita ng tulay. Hindi naman pinakita na may tulay sa dagat para sila makatawid Hindi sila nakakita ng tulay, kaya sinabi ni Moses na, go forward, may tulay. Ginawan tayo ng tulay. Hindi Basta na sabihin naman go forward. And then meron siyang further instruction. Abay, pag-apak ng mga priest sa dagat, yung dagat ay nahati. Ayun. Kaya ang Dead Sea ay ginawa ng Diyos ng daan. Tila patay ang pag-asa. Pero pinalaki ng Diyos, pinalaki ng takot ang kaaway. Pero napakaganda po. Pag tayo nabuhay sa takot, lalong lalaki yung ating kaaway, lalong lalaki yung hadlang, lalong hahalaki yung balakid, lalong bibigat ang pasan. Bakit? Ang takot, minamagnify niya yung hadlang. Pinalalaki niya. Pero ang pananampalataya, pinalalaki niya ang Diyos. Lumalaki ang tingin niya sa Diyos dahil ng pananampalataya. Pagtakot, lumalaki naman ang tingin natin sa mga hadlang at sa mga kaaway at sa ating kahinaan. Kaya naghahanap tayo ng ituturo, sisisihin. Bakit po? Merong distress sa atin. Na-stress tayo, tumingin tayo sa nakikita ng mata, nakalimutan natin tingnan yung mas mahalaga. Kaya may panahon para tayo ay sumulong kahit masama ang panahon. Huwag agad atras. Kahit walang nakikitang daan, manalangin at maghintay. Maging maliwanag sa atin anong utos ng Panginoon. Then sumunod tayo sa Kanya. Pag sinabi niyang go, kahit may hadlang, we go. Hindi nila alam, meron palang hahati sa dagat at dadaan sila sa tuyong lupa. Bago pa man ito nahati, alam na ng Diyos yung kanyang gagawin. Hindi man nakita ng mga Israelita ang daan, alam ng Diyos kung nasaan ang kanilang dadaanan. Alam ng Diyos, hindi natin alam, pero alam niya paano tayo makakatawid. Kaya we look beyond, mga kapatid. Tumingin kayo, tayo, sanayin natin, sinasanay tayo lahat ng Diyos bilang mga Kristiyano. Ang training ng Diyos sa atin, I want to train your eyes of faith. Gusto kong sanayin ang inyong mata ng pananampalataya. Huwag kayong panghinaan ng loob kung kayo ay magkamali. Kasama iyan sa pagkatuto. Diba? Ang pagkakamali ay pwedeng maging way for us to be more serious, to be more focused,
To be more careful next time. Kaya di ba yung mga kumuha ng exam na bumagsak ng first take, next time, sa second take, pag-uusayan ko. Pinag-uusayan nila. Nag-i-improve sila, lahat ginagawa nila. Kahit sa mga boksingero, di ba ganon? Natalo siya ng unang boxing, mas matinding training ang ginagawa dahil lalaban uli eh. Hindi na stress. Eustress. Lalong tumapang. Lalong pinagbuti. Ayun, nanalo. Ayun, nakapasa. Ayun, ngayon professional na. Kaya hindi po kalugihan yung tayo ay nakakaranas ng kabiguan dahil may mga pagkakataon na talagang ibinibigay ng Diyos ang kabiguan. Hindi talaga intention niyang ikay magtagumpay kaagad. Dahil kung ikay magtagumpay agad, maaring yung pagtatagumpay na yon ang ikababagsak ng buhay mo. Para ding panliligaw, pagka kayo nanligaw at kayo'y binasted, Brother Chris Paul, di ba? Nabigo ka, binasted ka. Meron nga nagkwento sa akin ang kwento sa akin, alam mo, pastor, meron akong niligawan. Talagang ang ganda. Talagang ang ganda. Nang hinayang ako, hindi sa akin napaibig. Hindi kami nagkatuluyan. Pero paglipas ng panahon, alam nyo, nagkita uli sila, buti na lang hindi ito napangasawa ko. Biruin nyo yun ang sabi. Buti na lang hindi ito napangasawa ko. Kung hindi, ako stress na stress dito. Hindi ko na ikukwento sa inyo kung bakit. Pero yun ang kwento nyo sa akin. Alam nyo, pastor, nung makita ko, nako, talaga. Ang laking pasalamat ko, buti hindi siya napangasawa ko. Kung iginiit mo yung sarili mo, nagpakamatay ka dahil nabasted ka nun, di lalo ka nang naperwisyo. Hindi mo nakita yung future na pag nakita mo pala ang bukas niyang taong yan, ganyan pala. Kaya alam niyo po, mahalaga ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagka alam naman nating sinunod natin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, ito naman, sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Ilagay natin to kahit sa pag-aasawa, kahit sa pagpapayaman, pag-aaral. Sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Tumugong ka sa panawagan, naglingkod ka, nagsipag ka, nagtapat ka. Sa kabila ng pagsunod mo, ano ba't may nararanasan kang hindi magandang karanasan? Habang nasunod ka, nagtatapat ka, naglilingkod ka, ba't ganito nangyayari sa buhay mo? Now you can now question, sabi nga ni sabi ni Pastor Paulo, di ba? 3 buwan daw niyang ayaw madinig na God is good. Dahil lang naranasan niya Pero ang Diyos talaga nagbibigay ng karanasan na talagang hindi mo magugustuhan. Parang yung ginawa niya kay Joseph. Di ba? Hindi maganda yung naranasan niya kay Joseph. Talagang mga kapatid niya mismo ang nagtakwil sa kanya. At alam niyo yung pinakamalungkot doon, yung madama mo sa kapatid mo na hindi ka niya mahal. Alam niyo, isang dadalahin mong kalungkutan na yung malayo ka na sa kanya, tapos kaya nagkaganon, napatunayan mo, hindi ka minahal ng iyong mga kapatid. Yun ang isang masakit dun Minsan mas masakit pa yon sa masakit na karanasan, yung madiskubre mo na hindi ka pala nila minamahal. Ganon. Yun ang naranasan ni Joseph. Hindi sila nabagabag kay Joseph. Pero si Joseph hindi na stress. Dahil si Joseph nakatingin sa hindi nakikita ng mata. Talagang tumitig siya sa Diyos. Talagang ipinako niya ang tingin niya sa Diyos. Ano man ang mangyari, sa Diyos ako nakatingin. Ano man yung mararanasan ko, ano man yung pagdadaanan ko, gaano man ito kahirap, gaano man ito kalungkot, gaano man ito kasakit, gaano man hindi ko to inaasahan at hindi ko to gusto, pero pinahintulot ng Diyos na mangyari sa akin, nakatingin ako sa Diyos, may magandang layunin ng Diyos, bakit pinapahintulot niya to sa akin, gayong ako naman nabubuhay ng tama sa kanyang paningin. Yun na, pagka nabubuhay kayo ng tama, di ba yun ang sinasabi natin? Pag ikaw ay lumakad sa mali at may nangyaring masama, ang tawag doon palo.
Pag ikaw ay lumalakad ng tama at may nangyari pa ring masama, hindi palo yun. Ang tawag doon ay pagsubok o paghubog. Hinuhubog ka ng Diyos. Pinalalakas ka niya. Sabi nga, thy rod and thy staff, they comfort me. Strengthen me. Yeah. Si Joshua at saka si Caleb, tumingin sila sa Diyos. Ang mga Israelita tumingin sa mga higante. Tumingin sila sa matataas na pader. Tumingin sila sa, nakakatakot, ang liit namin. Nanliit kami, nagmukha kaming mga balang sa kanilang paningin. Nanliit daw sila nang makita nila ng mga higante. Naalala ko si Brother Jordan, last Sunday, kausap kami ni Sister Joanne. Sabi sa akin ni Sister Joanne, Pastor, ang laki ni Brother Jordan, hanggang dito lang ako. Lalo kung nakita yung habaan ay maikli pala talaga. Hanggang bewang lang daw siya. Dumalaw sa amin nung isang gabi bago umalis. Kagabi yata yun eh. Kagabi ba? Nung isang gabi. Dumalaw sa amin. Doon naghapunan. Maya bago umalis. Nung aalis na, siguro mga pasado alas 11 na yata nun. Alas 12 pasado na kung paano. Pastor, ali kayo. Yayakapin ko muna kayo bago ako umalis. At bubuhatin ko kayo. Ako, binuhat nga ako, isang kamay lang. Talaga. Nagmukha akong balang sa aking sariling paningin. Naliit. Binuhat ako, isang kamay lang. So, ito si Joshua at saka si Caleb. Nakita din nila yung nakita ng 10 espiya. Nakita din nila. Pero itong si Joshua at saka si Caleb, iba yung spirit nila. Pagbaba ng 10, nako, sabi nila, pambihira. Walang libingan sa Egypt, kaya dito tayo din nila. Mamatay tayo. Mamamatay tayo. Ang mga anak natin, magkakandamatay. Hindi natin to kaya. Mga higa, ang taas ng pader. Ang tataas ng mga tao. Hindi natin kaya. Ganun nila tinignan. Pagdating nung dalawa, si Joshua at saka si Caleb, iba yung kanilang kwento. Anong kwento nila? Sabi nila, tinapay sila sa atin. Ang lalaking tinapay nito. Ang tingin ni Joshua at ni Caleb, ang lalaking tinapay. Sabi nila, ali kayo, pasukin na natin. Pag ibibigay ng Diyos sa atin yan, walang magagawa yung mga yan. Pasukin na natin. Excited yung dalawa. Samantalang yung 10, yung majority, ang report nila, negative. Stress, nadi-distress sila. Ito namang dalawa, pagkakita nila, palibasa nakatingin sa Panginoon, hindi sila na-distress. Sila po ay na-eustress. Positive ang dating sa kanila. Positive ang epekto. Kaya excited sila, pasukin na natin. Tinapay sila sa atin, let's go. Yun ang nangyari. Kaya sabi ng Panginoon, okay, nagpakita ang Panginoon, okay, sige. Ayaw nyo magsipasok, babatuhin nyo pa si Caleb at si Joshua, sige, hindi ko na kayo papapasukin. Turn about face. Pinatalikod sila, hindi sila pinatuloy. Pinaikot sila. Ikot-ikot sila sa wilderness. 40 taon. Hanggang isa-isang nagkandamatay yung mga negative na tao. Magkandamatay sila. Si Joshua at saka si Caleb, hindi namatay. Lumampas ang kanilang edad sa kanilang mga kasabayan. Kaya kung gusto ninyo ng mahaba-habang buhay, na kayo naglilingkod at kayo masaya, mga kapatid, huwag kayong magpapadistress sa mga stressful na karanasan sa buhay. Dahil pagka tayo nakakaranas ng distress, ito'y nagpapakita lamang na nakatingin tayo na ang ginagamit natin ay matang laman at hindi na tayo nakatingin sa magagawa ng Diyos at sa layunin ng Diyos. Bakit niya pinahintulutan ang mga ganitong karanasan sa buhay?
Kaya maaring makita ng pananampalataya ang hindi nakikita ng matang laman. Yung may pananampalataya at yung walang pananampalataya, pareho lang ang kanilang nakita, pero magkaiba ang kanilang pananaw. Pareho nang nakita, magkaiba ng pananaw. Parehong naupo sa simbahan at nakinig, iisang sermon ang napakinggan, yung isa ay na-offend, yung isa ay lumakas. Sinaway mo ang mga tao, yung mga tao ang nakita ay yung saway at negative na stress, na offend. Yung mga taong nakatingin sa kamay ng Diyos sa likod ng mga pangyayari, lalong lumakas, lalong tumalino, lalong tumatag. Lalong lumawak ang pangunawa. Kaya kahit na ano po ang mangyari, mga kapatid, itong sinasabi ng Bible, aralin natin yung skill. Skill. Yung tinatawag nating faith, rest, technique. This is a strategy, a spiritual strategy, a spiritual technique. How not to be a casualty in the spiritual battle of life. Spiritual battle to eh. Kaya ipaglaban natin ang ating pamilya, ipaglaban natin ang ating pananampalataya, ang ating sarili at ang ating kinabukasan. Do not allow the devil to use stress to give us distress. You follow and obey the Word of God so that we will not be distressed, but we will experience eustress. Positive. Christ-likeness ang ating expression. Every time naharap tayo sa mga situation, how to be Christ-like. Yun ang iniingatan natin, yung huwag kang lumabas sa Christ-likeness. Kaya alam niyo po lahat, ang ating kanya-kanyang asawa, ang kanya-kanya nating magulang, ang kanya-kanya nating mga anak, pagka tayo kanilang ini-evaluate, i-evaluate tayo ng ating mga anak eh. Di ba? Pagka ang ating mga anak naglalakihan na, nagkakaisip na, ini-evaluate nila yung mga magulang nila. Tayo naman, syempre, ini-evaluate natin kahit bata pa sila, ini-evaluate na natin yung mga anak natin, bata pa sila eh. Hanggang lumalaki sila, na-evaluate na natin sila. Itong anak kong ito, ganito to. Ito ugali nito. Itong anak ko, ito, ganito to. Itong anak kong to, ganito. Itong anak ko, ganito to. Ito. Kaya kung kayo, maraming anak, marami-rami, na-evaluate mo na yung iyong mga anak, nakikita mo yung differences nila. Habang lumalaki naman ang ating mga anak, ini-evaluate din nila ang kanilang mga magulang. Ang nanay ko ganito, ang tatay ko ganito. Na-evaluate na din nila tayo pag sila mga professional, malalaki na. In-evaluate din nila yung nanay nila at yung tatay na na-evaluate din nila. Kaya napakahalaga lahat tayo, napakahalaga sa atin, matutunan natin itong mapanghawakan natin ang pangako ng Diyos. Huwag ang panghawakan natin yung problema. Unawain natin yung layunin ng Diyos. Huwag nating titigan yung ating pagdurusa. Asamin natin yung gantimpala sa hinaharap. Huwag ang ating tignan ay yung pansamantalang hirap. Ituon natin ang ating mga mata kay Kristo na hindi nagbabago. Huwag sa ating sarili na madaling gumuho, madaling mabigo. Kay Kristo tayo tumingin. So, aralin natin mga kapatid, practicein natin, tanggihan natin ang udyok ng laman. Ito yung pagpiling makita natin ang Diyos ng higit na dakila kaysa sa anumang hadlang. We look beyond obstacles. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming-marami. May mga magaganap sa aming mga opisina, sa aming mga negosyo, sa aming pangangatawan, sa aming pamilya, sa relasyon ng mag-ama, mag-ina, relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magbiyanan. Anuman ang aspeto ng buhay,
Ano man ang mangyari dito sa mundo, ano man yung nadidinig namin mga balita, na may mga barko ng ganito, may mga barko ng ganito, pupunta sa West Philippine Sea, may mga ganitong pahatid na salita ang bansang China, may ganitong pahatid na salita galing sa Pilipinas. Ang iba't ibang mga bansa, then we look beyond. May Diyos na mahalagang ang kanyang salita ang aming panghawakan. We cannot prevent, we cannot control what will transpire, what will happen, what will be in the future, we have no control. But we can control what we believe. To whom are we going to put our trust? Andun ang aming control. Kaya mas makabubuti na tumingin kami sa inyo at pakinggan namin ang iyong salita. At ito ang aming gawin. Huwag kaming daigin ng aming emosyon, ng aming pakiramdam, ng aming reason, ng aming experience, ng aming environment, ng public opinion. But we focus on what the Bible says. Sino dapat kami maging at sino dapat ang aming pinakikinggan at sinusundan. Sa ganon, we are looking beyond the obstacles. At ang simbahang ito makapagpapatuloy hanggang sa ikaw ay dumating, madatnan mo pa rin nag-i-exist ang Christ Baptist Church, vibrant church, a church empowered by God, doing the work of God. Nakikita sa amin si Kristo. Bagamat kami mga mahihina, may mga time na kami nagkakamali, pero dahil ang iyong salita at ang iyong pangako at ang iyong presensya ay pangunahin sa amin, nakababalik kaming lahat sa tamang direksyon ng pagkakaisa at kagalakan ng paglilingkod sa aming Panginoon. Sa gayon, ang aming mga anak at ang mga susunod na darating pangmananampalataya, meron silang susundan na mga hindi perpektong mga Kristiyano, pero sila'y nakapagpatuloy, hindi dahil nakatingin sila sa mga hadlang. They look beyond the obstacles. Bless you po ang bawat isa sa amin, pangunahan niyo po ang bawat isa, at maraming salamat sa mayaman mong biyaya dahil hindi mo kami agad inuubos, nililipol dahil ng pagkagalit, kundi bagkos dahil ng iyong kagandahang loob, patuloy kaming tumatanggap ng mabubuting bagay sa iyo. At inuhubog kaming patuloy ayon sa wangis ng iyong anak. Maraming salamat po sa inyo at sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay umawit. Wow. Awitin uli natin yung ano yan, Sister Jeline? Anong pamagat noon? Lord, you've been faithful. Yan. Lord, you've been faithful. Yan. Sige. Awitin natin. Yan, masarap pong namnamin. Dahil ng katapatan niya, mga kapatid, we're still here. Mga kapatid, Lord, you've been faithful. Teka, antayin natin yung lyrics. Tapat ba ang Diyos sa inyo? Sa amen? Sa amin din, ganun din. Tapat din ang Diyos. Amen. English o Tagalog, malinaw mo na makita. Amen. Salamat na lang, tinuturoan tayo ng Panginoon tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. So meron tayong ibang alam kaysa sa mundo. Ang mundo wala na ibang titingnan kundi yung nakikita. Tayo, meron tayong ibang titingnan. Kaya ahead tayo, meron tayong tinatawag na sabi nga na meron tayong edge. Yan ang ating edge. The Lord is our difference. Sige, awitin natin sa English. Ready? Sing. Grace. Faithfulness you've shown to me, each day new blessings of and
same. You are my God, and faithful will remain. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Though friends may turn away, your love is true. Each time I stray, you draw me back to you. You see my heart, you know my name. You are my God, and faithful will remain. And can faithful through all these years, through every joy, through every tear. You kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Amen, amen. Tayo po magpasalamat para sa ating kaloob. Ano nga ang pangalan nitong kapatid nating ito? Yeah. Si Sian. Sian. Ayan. Salamat sa Panginoon. Gandang gabi po. Tayo po yung mananalangin. Ama naming Diyos, malulati sa lahat muli, Panginoon, maraming salamat po sa araw po na patuloy niyo po pinagkakalob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa buhay kalakasan na patuloy niyo po pinagkakalob sa bawat isa sa amin, Panginoon. At muli, Panginoon, lubos din kami nagpapasalamat sa aming pastor na nagpakain po sa amin muli ng inyong salita, Panginoon. Thank you. Maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon, at dalangin po namin sa aming pagkakaloob, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon, ng sa gayon, Panginoon. Patuloy po kaming makapagbigay, Panginoon, at magamit po sa inyong gawain. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito para sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not Jesus knows all about our struggles. He will always guide. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. There's not a friend like a lowly Jesus. Awitin natin. There's not a friend. Everyone. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None less could heal our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. So let's be closer and closer to a friend that is no one like Him. Walang kagaya niya. Get closer and closer to God. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito. Sa bawat himaymay ng karanasan,
sa bawat araw na dumarating sa aming buhay, iba't iba ang hamon, iba't iba ang hadlang, iba't iba ang pagkakataon. Ngunit meron po kaming tiyak na paraan para hindi po kami bagabagin, wasakin, durugin ng mga karanasan. Kundi bagkos lalo kaming tumibay, lalo kaming maging pagpapala at makita ang aming galak sa puso. Unang-una ng aming mga kasambahay, pangalawa ng aming mga kasama sa trabaho, pangatlo ng mga kapatiran namin sa iglesia, at saan man kami makarating. Ang mga Kristiyano ay hindi mga taong talunan. Hindi dapat ang makita sa amin ay makulimlim na mukha, na waring kami mga alipin ng mga hampas ng hangin at ng baha at ng mga pagsubok sa buhay. Nawa makita sa amin ang liwanag ng mukha ni Kristo, nabubuhay ng malaya, malinis, matapat, walang dapat ipangamba, sapagat ang aming tiwala ay hindi sa mga nakikita, kundi sa iyo, na bagamat hindi ka nakikita ng aming mga mata, ay aming kang iniibig. Maraming salamat po sa inyong mga anak. Pagtibayin niyo po ang bawat isa sa aming pagwahiwalay. Makita po sa aming kanya-kanyang tahanan na nangusap ka sa amin at matagumpay ang salita mo sa aming buhay. I-bless niyo po ang bawat isa ng sino mang makakasalamuha namin. Blessing ng Diyos ang dumadaloy. Salitang pagpapala ang namumutawi sa aming mga bibig. Bisig at kamay ng pagmamalasakit, pagtuwang, pagpapalakas ang aming hatid. Ang aming mga paa ay dalahin mo na may sigla ng bawat hakbang ng kagalakan, sapagkat pinahalagahan mo kami ng mga mababa at inilagay mo kami sa batong mas mataas kaysa sa amin. Salamat po ng maraming sa inyong mga anak. Bless niyo po ng iyong salita, manatiling naghahari sa aming puso. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat at ang pag-unlad, ipagkaloob niyo po sa bawat isa, lalo na sa mga darating pong Sabado. Meron po muli kaming medical, dental. Tulungan niyo po kami makapaglingkod na may buong kagalakan, buong kaayusan, buong pagmamahal at buong kapangyarihan. Ang mga naligtas, maging tunay na nakita ka, pahalagahan ng iglesia at kaming mga naglilingkod sa inyo, lalo mong gamitin. Dalangin namin ang lahat na nagpapasalamat sa iyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Maging sa mga naka-online, salamat sa inyo.